eksena na yun, totoo lang po talaga yun, totoong-totoo din ang feel ko. Tapos sinasabi din ni Direk sa'yo, hindi, huwag mo ibaba, kaya mo yan, ang tagal. Tapos, hanggang sa binaba ko, sabi ko, Direk, ayoko na po. Ayoko na, Direk, hindi ko na po kaya. Gusto ko na po umuwi, ayoko na po. So, umiiyak na ako kasi grabe na yung pressure, grabe yung feeling ko, hindi ko na talaga kaya. Ayoko na, kasi ayoko na talaga. Tapos sumapit si Direk Albert, tapos sinabi niya sa akin na, bakit ka nandito? Ano ginagawa mo dito? Sa tingin mo ba, ikaw yung pipiliin namin kung hindi mo kaya? Tapos doon na nag-start, parang, oo nga, parang, bakit nga ba? Parang ano, ganda-gandahan na lang ba ako forever? Pa-tweetams, pa-sexy na lang ba ako forever? Kaya ko to, parang gano'n. Tapos, after nung nangyari na yun, hindi ko na alam, magic. Parang, sobrang magical nung sinabi ni Direk, na parang hindi mo kaya, ba't ka nandito? Nagtuloy-tuloy po siya, tapos the rest is history. Makikita niyo sa pelikula na hindi ko rin alam kung paano ko po nagawa lahat ng yun. Dahil hindi lang, sa simple fact na hindi po ako nag-give up, dun sa pinaka-edge na ayoko na. Yun yung pinaka-magic dun, ayoko na, pero hindi pa rin ako nag-give up. Yun. Follow-up lang rin, after doing this, gagawa ka pa ba ng action film after the things na encounter? Nung habang ginagawa ko po to, sabi ko talaga, yung hindi ko na ulitin to, sinusumba ko itong project na to, ayoko na talaga. Pero nung natapos po namin, actually habang nasa process ako ng paggawa nun, sabi ko, sana masundan agad to, sana bigyan pa ako ng ganitong klaseng genre ng pelikula. Kasi iba po yung fulfillment, iba yung pakiramdam ng, alam ko hindi ko siya kaya, pero nagawa ko siya. Bilang aktor, iba yung mabibigay sa'yo ng ganong mga moments sa buhay mo. Sobrang fulfillment, ibang klase, na parang feeling ko, ay, kinukonsider ko na po yung sarili ko bilang aktor talaga. Ang tagal po nun, ang tagal kong, ayoko i-consider yung sarili kong artista, na talagang aktor ako. Pero nung moment na yun, sabi ko, I think, yes, I am an actor. Totoo na to. Kaya mo naman kasi simula ko lang eh. Thank you rin. You're an Thank you po. actress Thank you talaga. po. Yan. Tanong ko lang, follow up na lang rin kay Krista, kasi this is your first film na action, di ba? So, tanongin na rin kita, how is it doing yung film na to? And ano yung mga things na, and kumbaga, challenges na ginawa mo bilang action dito sa Arma? Like nga po nung sinabi ko, sobrang dream ko talaga magkaroon ng action film like Angelina Jolie nga, yung mga ganyang eksena. And then, eto na, binigay sa akin, pina-experience talaga sa akin. And thank you sa mga nagtiwala sa akin na kaya ko din palang mag-action film. Hindi lang pala puro pa-sexy yung kaya kong gawin, ganyan. And then, doon naman sa mga eksena namin, same. Yung doon din sa Baguio. Sobrang hirap po talaga yun. Alam mo yung, ang sexy kasi ng damit ko doon. Crop top po siya. Asan na Bumusok po yung bibig namin. Asan pa kami sa pinakataas. So alam mo yung habang hawak mo yung nanginginig ka na pero kailangan pa rin yung action mo, yung emote mo ganyan. Sobrang banyo lang ata yun. Alam mo yung ano na siya, kulang na sa tela tapos ang nipis pa yung mga ganyan. Pero sobrang lahat yun tiniis ko. Kasi gusto ko to eh, di ba? Minsan nakakaramdam na ako na parang ang hirap pala ng action film. Parang, pero hindi, kailangan magawa ko to, kailangan may mapatunayan din ako. So, ayun naman, madaming mahirap talaga din na eksena doon. Pero yun yung pinaka talaga na umiiyak na rin ako sa gilid. Nilagnat ako. Nilagnat ako. Sino ba naman kasi hindi lalagnatin? Di ba? Alam mo yung wala akong suot, nipple tape lang. Yes, na naka-white po siya, all white. So ayun, sobrang challenging, pero sobrang worth it naman panoorin talaga. Pwede pong digdigin ko po yung sinabi natin, Krista. May experience na naman yan. Huwag yung Ito na. Ate Krista, ano po yung chismis ko? I swear to God, si Ate Krista, sobrang revelation po sa pelikulang to. Sinabi din ni Direk, nagulat kaming lahat na ganun yung naging performance niya. As in ako, nagulat ako, oh my God. And isa sa mga dahilan ko bakit na-challenge din ako is sobrang ginalingan ko ni Ate Krista, ang dami po namin fight scenes. So sana abangan niyo. Medyo kinakabahan ako sa sasabihin mo eh. Abang ako eh. Ang haba ng patience kasi ni Krista talaga. Okay, thank you very much. Congratulations. Thank you po. Thank you, Thank you, ladies. Sir Alan.